Sa mga nagdaang kabanata ay nakita ni Xiao Chen si Jiang Chuan sa shop kaya naman tinanong ni Xiao Chen na kung bakit wala ito sa Qingzhou domain. Ipinaliwanag naman ni Jiang Chuan na ang boring naman kasi dito, kaya ayun na mamasyal ako, at sa tamang panahon para makita kung anong uri ng mga tao ang kalahok sa ranggo ng Dragon at Phoenix. Dagdag pa niya na Big Boss, pupunta ka rin ba dito para sumali sa Dragon at Phoenix ranking? Bakit hindi mo ako pinaalam tungkol dito? At nakita din ni Xiao Chen ang Jade Token na pagmamay-ari ng babae na kung saan naglalaman ito ng kapangyarihan ng Earth level. Subalit sa kanyang kagustuhan na makuha ang Jade ay sinabi ng babae na hindi niya maaring ibenta ang Jade na sinabi ni Xiao Chen, sapagkat ito ang binigay sa kanya ng kanyang yumaong ina na kaysa isang kayamanan niya. Habang ang hangal naman na si Jiang Chuan ay gumana ang madumi nitong utak na ang akala niya ay gusto ni Xiao Chen, ang babae kaya naman nasabi na lang ni Xiao Chen na sigurado siya na may sakit sa pag-iisip ang bastardong ito. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay hindi pa din tumigil si Xiao Chen sa kanyang pangungulit na makuha ang Jade kaya naman sinabi niya sa babae na ginang, gusto ko talaga ang iyong Jade, sinabi naman ng babae habang namumula ang mukha nito na hindi mo talaga maari itong kunin. Nasa isip-isip pa nga niya na minsan sinabi sa akin ng nanay ko na maibibigay ko lang itong Jade sa taong mahal ko. Maya-maya pa habang palabas sila ng shop at hindi din nakuha ni Xiao Chen ang Jade na nasa babae ay nagsalita naman si Jiang Chuan at sinabi niya kay Xiao Chen na Big Boss, hindi mo alam kung ano ang kaya ng pamilya ko. Bukod pa rito, ang ranggo ng Dragon at Phoenix ay walang mga panuntunan at paghihigpit. Dagdag pa niya na natatakot ako na ang mga kapatid kong iyon ay nagtakda ng kanilang mga puso na patayin ako sa laban na iyon. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na bago kanila mapatay, di ba dapat patayin mo muna sila? Sinabi naman ni Jiang Chuan habang naglalakad sila palabas na paano ito magiging napakadali. Kahit medyo mahina ako sa kanila pagdating sa cultivation, pero salamat sa martial arts technique na binigay mo sa akin noon, kahit papaano ay makakabawi ako. Pero pagdating din sa magic treasures, hindi ko talaga sila kayang harapin. Hindi banggitin na mayroon din silang parehong defensive at offensive artifacts. Sinabi naman ni Xiao Chen nang nakakaloko sa kanya na kung totoo yan, masama talaga ang sitwasyon mo, tama. Nadidismaya namang sinabi ni Jiang Chuan na wag mo akong bigyan ng sarkastikong komento Big Boss. Hinawakan naman siya ni Xiao Chen sa ulo at sabay na sinabi nito na sa kanya na makakasiguro ka, hindi ba magic treasure lang ito? Bumili ng ilan sa mga ito pagdating natin pabalik sa lungsod ng Qingzhou, kung gayon dapat ay maayos ka. Sinabi naman ni Jiang Chuan na Big Boss, natatakot ako na walang mga bagay na katulad nun sa lungsod ng Qingzhou, lahat sila ay binili ng ilang maimpluwensyang powerhouse doon. Bahagya namang naging interesado si Xiao Chen kaya naman sinabi niya na ganoon ba. Kung gayon ang lungsod ng Qingzhou ay may master ng panday. Kinumpirma naman ito ni Jiang Chuan na sabi pa nga niya na syempre meron kami pero isang tao lang ang alam ko, Big Boss, ibig mo bang sabihin? Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na tama ang iniisip mo, sa sinabi ni Xiao Chen ay biglang natuwa si Jiang Chuan at sabay niyang sinabi na iyan ay hindi ka panipaniwala. Kaya mahal na mahal kita, Big Boss. Dagdag pa niya na ikaw talaga ang pinakamamahal kong Big Boss. Gayunpaman medyo werdo ang pagkatao ng blacksmith master na yan, pero hindi magiging problema kung nandoon ka. Sinabi naman ni Xiao Chen habang pinipigilan niya ang mukha ni Jiang Chuan na kung ganun ay magpatuloy na tayo. Napangisi ang hangal na si Jiang Chuan habang nakabuntot kay Xiao Chen na parang aso. Maya-maya pa sa kanilang paglalakad ay nakita na ni Xiao Chen sina Black at Kaimei. Habang pinagmamasdan ni Xiao Chen ang dalawa ay makikitang may binibili si Kaimei dito. Napansin naman ni Black si Xiao Chen kaya naman napalingon siya dito, at sabay na tinawag si Xiao Chen ng may halong saya at lungkot dahil kani-kanina lang ay ginawa siyang tagabitbit ni Kaimei. Napalingon naman si Kaimei sa pagdating ng kanyang master, at makikitang natin si Black na medyo nakakahalata kay Kaimei. Namula na naman ang mukha ni Jiang Chuan at gumana na naman ang madumi nitong utak, habang dahan-dahan na lumapit si Kaimei kay Xiao Chen. Sa isip-isip naman ni Jiang Chuan nang may nakakalukong ekspresyon na eksperto talaga si Big Boss pagdating sa babae. Kahit saan man siya magpunta, laging may Diyosa sa tabi niya, gayon ba ang relasyon sa pagitan ng Panginoon at alipin. Napalingon naman sina Xiao Chen at Kaimei sa pagtawa ni Jiang Chuan ng nakakaloko.
Sa isip-isip naman ni Kaimei na sino siya. Para siyang baliw. Pinisil naman ni Xiao Chen ang kanyang pisngi at sabay na sinabi niya dito na kontrolin mo ang maduming imahinasyon mo. Maya-maya pa ay nagpakilala na si Jiang Chuan kay Kaimei at sabay na sinabi nito na ako si Jiang Chuan at isa sa mga big boss underlings, sabay na tayong maglakad. Agad naman na sinang-ayunan ni Kaimei ang sinabi ni Jiang Chuan. Habang naglalakad sila Xiao Chen ay makikitang nag-uusap ang dalawa habang si Xiao Chen naman ay iniisip niya pa din ang Jade. Maya-maya pa sa kanilang paglalakad ay may napansin si Xiao Chen na sabi pa nga niya na meron din bang ibang tumitingin sa Jade. Isa itong kawili-wili. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na nga sina Xiao Chen na kung saan ito ang bahay na inupahan ni Old Joe upang kanila itong mapaglipasan ng gabi. Nasabi pa nga ni Old Joe na Master, sa wakas ay nakabalik ka na. Dagdag pa niya na hindi ba siya ang sikat na Sir Jiang Chuan. Kaya naman tinanong niya si Xiao Chen na ikaw ba ang mabuti niyang kaibigan Master. Sa tanong niya sa kanyang Master ay hindi siya pinansin ni Xiao Chen sapagkat nakatun ang utak ni Xiao Chen sa isang bagay na mahalaga. Kaya naman si Jiang Chuan na lamang ang sumagot sa tanong ni Old Joe na sabi pa nga niya na siya ay ang aking big boss. Nang malaman ni Old Joe ang relasyon nila ni Xiao Chen ay, agad nitong sinabi na ganun pala kung ganun nakahanda na ang kwarto, pwede ka nang magpahinga Master. Dagdag pa niya na makakapagpahinga din si Sir Jiang Chuan, ang matandang ito ay naghanda ng maaga ng mga karagdagang silid kung sakaling may mangyari. Napansin naman ni Xiao Chen na nakabuntot pa din si Jiang Chuan, kaya naman sinabi ni Xiao Chen na gaano ka maalalahanin matandang Jiang Chuan, pwede ka nang magpahinga. Bukas, diretso na tayo sa lungsod ng Qingzhou. Agad naman na sumagot si Jiang Chuan na masusunod ito Big Boss at dahil nga sa sobrang paghanga ni Jiang Chuan kay Xiao Chen, na may mga servant pala ang kanyang Big Boss na malalakas na nilalang katulad na lamang ni Old Joe ay mukhang naging sundalo ito sa harap ni Xiao Chen, samantalang si Kaimei naman ay nahihilo na sa kabaliwan ni Jiang Chuan. Maya-maya pa makalipas ang ilang oras ay lumalim na ang gabi. At makikitang lumabas si Xiao Chen sa kanyang silid at mukhang may plano sapagkat hindi maalis sa kanya ang Jade Token. Nasabi pa nga niya na gaya ng inaasahan, may problema. Pero ako ang may kasalanan ng lahat, kung hindi dahil sa kakayahan ko na nabasag ang kakayahan ng Jade na itago ang lakas nito, kung ganun hindi ko na kukurutin ang tindera na yan ngayon. Dagdag pa niya na parang gulo lang ang hinahanap ko. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Xiao Chen kay Black na umalis na tayo at may gagawin pat-ayeng gawain. Sa malalim na gabi sa lungsod ng Qingyan ay makikita ang nagniningning na mga bituin. At sa gabi ding ito ay makikitang naglalakad ang isang babae at mukhang nagmamadali ito. Subalit sa kanyang paglalakad ay nakasalubong niya ang isang nilalang kaya naman nagulat siya dito. Sinabi din ng hangal na nilalang habang natatawa na itong ginag-alang na babae. Bakit ka ba nagmamadali at saan ka pupunta? Nagtanong naman ang babae na kung sino ang nilalang. Sumagot naman ang hangal na huwag kang mag-alala hindi ako magnanakaw. Ang kailangan ko lamang ay ang Jade na nasa iyo. Nang marinig ng babae na kukunin ang kanyang Jade ay agad itong nagpumiglas. At tumakbo na sabi pa nga niya nito na hindi mo ito makukuha. Ninas naman ang hangal kaya naman sinabi niya sa babae na kung ganun ay wag mo akong sisihin na walang awa sa ganyang kagandahan. Napapikit na lang ang babae sa mabilis na pagsugod ng hangal subalit ng akmang sasakalin na ang babae. Ay saktong dumating naman si Xiao Chen at binigyan niya ito ng isang atake dahilan upang hindi niya masakal ang babae. Napatingin naman ang hangal kay Xiao Chen at mukhang kilala niya ang umatake sa kanya. Gamulong ang hangal sa sahig dala-dala ang natanggap niyang atake galing kay Xiao Chen. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na isa kang basura, habang ang babae naman ay nakilala si Xiao Chen at malaking tanong sa kanya kung bakit ito nandito. Sinabi din ng hangal na ikaw pala yan, nasa isip-isip pa nga niya na ang bastardong ito. Bahagya namang nagtaka si Xiao Chen na sabi pa nga niya na kilala mo pala ako. Pinagbantaan naman ng hangal si Xiao Chen na pinapayuhan kita na huwag pumagitna sa trabaho ng iba. Bahagya namang nainis si Xiao Chen sa hangal dahil masyado itong maingay. Habang ang babae naman ay hindi niya maiwasan na magtaka na kung bakit nandito ang ating bida. Agad naman na sumugod ang hangal at sabay na sinabi niya na kung ganun ay mamatay ka na. Subalit bago pa man siya makalapit ay agad siyang binigyan ni Xiao Chen ng isang atake dahilan upang tumilapon na naman siya at sabay na sinabi ni Xiao Chen na lumayo kang hangal ka.
Nagpagulong-gulong na naman sa sahig ang hangal sa pangalawang pagkakataon na dala-dala ang isang atake. Sinabi naman ni Xiao Chen na gusto ko ring malaman na kung sino ka. Ramdam na ramdam ng hangal ang natanggap niyang pinsala sa atake ni Xiao Chen. Tinanggal naman ni Xiao Chen ang takip niya sa mukha upang makita kung sino ang hangal. Nang makita ni Xiao Chen ang pagmumukha ng hangal ay nasabi na lang niya na parang pamilyar ka din sa akin. Nagtataka naman ang hangal na sabi pa nga niya na imposible ito, paano ka magiging malakas. Sinabi naman ni Xiao Chen na walang imposibleng bagay dito sa mundo. Ilang sandali pa ay naglabas na si Xiao Chen ng aura at nang makita ito ng hangal ay sinabi niya kay Xiao Chen na kung papatayin mo ako, maraming tao ang darating para maghiganti para sa akin. Sa mga sinabi ng hangal ay mas lalong tumindi ang galit ni Xiao Chen. Kaya naman dahan-dahan na lumapit si Xiao Chen sa kanya subalit nagsalita na naman ito na sandali, hindi mo ako mapapatay. Sinabi naman ni Xiao Chen na kung tapos na ba ito sa kanyang mga sinasabi. Dahil kung ganoon ay iyon na ang iyong huling mga salita, kaya naman paaalam na. Agad na tinapat ni Xiao Chen ang kanyang kamay na may daladalang matinding aura. Na agad namang naramdaman ito ng hangal at napasiga na lamang siya sa ginagawa ni Xiao Chen. At nang matapos si Xiao Chen sa kanyang ginagawa ay makikitang nakahandusay na ang katawan ng hangal sa sahig at wala na itong buhay. Sinabi naman ng babae kay Xiao Chen na salamat sa kagalang-galang na panauhin, para sa pag-aalaga sa problemang ito. Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na ito ay isang simpleng pagpitik bilang isang kamay. Pakiusap pakibigay sa akin ang iyong jade. Bahagya namang napaisip ng sandali ang babae, subalit sa kabila ng mga ginawa ni Xiao Chen. Ay nagdesisyon na siyang ibigay ito ng taos-pusong pasasalamat at mukhang nagkakagusto na din naman siya sa binata. Nang makuha ito ni Xiao Chen ay agad siyang naglagay ng aura sa kanyang daliri. At inilagay ito sa jade at nagkaroon naman agad ito ng reaksyon. Maya-maya pa matapos ang ginawa ni Xiao Chen ay sinabi niya na sa babae na tapos na ang lahat, maaari mo nang bawiin ito ngayon. Nagtaka naman ang babae sa mga sinabi ni Xiao Chen at kung bakit ibinabalik sa kanya ang jade. Dagdag pa ni Xiao Chen na itong jade mo sa totoo lang hindi ordinaryo, ito ay dahil sinira ko ang kakayahan nitong magtago noong nakaraan, kaya ito napansin at kailangan mong pagdaanan ang lahat ng ito. Ngunit makakatiyak ka, na-renew ko na ang kakayahan nitong magtago. Sinabi naman ng babae na itong jade, ay ibibigay ko na sa iyo young master. Nagulat naman si Xiao Chen sa sinabi ng babae. Ipinaliwanag naman ng babae kay Xiao Chen na ang jade na ito ay ang tanging bagay na iniwan ng aking ina bago siya namatay. At ibibigay ko lang itong jade sa taong nagugustuhan ko. Sinabi naman ni Xiao Chen sa babae na hindi ko talaga matatanggap ang jade na ito, ginang, mas mabuting panatilihin mo itong ligtas. At aalis na ako. Matapos na magpaalam si Xiao Chen ay walang ano-anong umalis na ito at naiwan na lamang ang babae. Pinagmasdan ng babae si Xiao Chen habang paalis. Nasabi pa nga niya na sigurado akong kasali siya sa rangkang ng Dragon Phoenix, kailangan ko siyang hanapin doon. Makalipas ang mahabang gabi sa lungsod ng Qingyan, ay makikitang paalis na sina Xiao Chen dito at sinabi naman ni Jiang Chuan na manatili tayo sa aking tahanan pagkatapos nating makarating sa domain ng Qingzhou. Agad naman na sinang-ayunan ito ni Xiao Chen. Tuwang-tuwa naman ang hangal kaya naman ganado ito sa kanilang paglalakbay. Makalipas ang ilang oras na paglalakbay ay nakarating na nga sina Xiao Chen sa Qingzhou domain. Nasabi pa nga ni Old Joe na master sa wakas ay nakarating na tayo sa Qingzhou domain. Sinabi naman ni Xiao Chen na tulad ng inaasahan, iba talaga ang hangin dito. Sinabi naman ni Jiang Chuan na Big Brother, ipinaalam ko sa aking pamilya ang ating pagdating, kaya maya-maya pa ay sisunduan na nila tayo. Sa loob-loob naman ni Xiao Chen na gaya ng naisip ko, may mga malalakas na mandirigma dito. Mayroon pa silang higit sa 10 tao sa itaas ng 5th level. Maya-maya pa ay napansin nila lahat ang pagdating ng isang nilalang. At bahagya namang nenas dito si Xiao Chen dahil sa kay-abangan nito. At makikitang ito ang isa sa pinakamayayamang angkan. Makikitang mayaman nga ang nilalang na ito dahil sa bukod na maganda ang sinasakyan nito ay may mga gwardya pa itong kasama. Sa kintab nito ay hindi maiwasan ng mga tao na humanga dito. Sinabi naman ni Kaimei na sobrang ganda naman yan, subalit sa isip-isip naman nila Xiao Chen at Jiang Chuan na ito ay tunay na sobrang pangit.
Sinabi naman ni Jiang Chuan kay Xiao Chen na Big Brother, iyon ang napakayamang pamilyang Jin mula sa lungsod ng Jingzhou. Ang kanilang kayamanan ay katumbas ng isang buong kaharian, kita mo na medyo flashy sila. Sinabi naman ni Xiao Chen na oo, nakikita ko masyado nga itong halata. Maya-maya pa ay dahan-dahan nang lumabas ang nilalang. At nang makalabas ang nilalang ay agad niyang napansin si Jiang Chuan na sabi pa nga niya na hindi ba si Jiang Chuan iyon, matagal-tagal na din simula nang hindi tayo nagkita. Napangiti naman si Jiang Chuan at bahagyang naiabangan din siya dito. Sinabi naman ni Jiang Chuan na Fatty Jin, makaluma ka pa rin gaya ng dati. Sinabi naman ni Fatty Jin na hindi ko mapigilan iyon dahil sa sobrang yaman ko. O sige, may sasabihin ako sa'yo. Ako, si Jin Taishi, ay sasali sa paparating na Dragon at Phoenix Rankang. Sinabi naman ni Jiang Chuan na ikaw lamang. Isang mataba na may second level ng cultivation. Bumaba naman si Fatty Jin at sa bigat ng katawan nito ay halos masira ang sahig at nagkaroon ng pagyanig. Agad naman na sinabi ni Fatty Jin na dahil isa akong mayaman kaya naman magagawa ko ang lahat ng gusto ko. Sa kanilang pag-uusap ay bigla na lang napanganga si Fatty Jin. Sa kadahilan ng nakita niya si Kaimei na sabi pa nga niya na hindi ba't ito ang Diyosa sa mga Diyosa, dahil sa pagkahamaling ng hangal ay halos hindi na niya maayos ang kanyang mga pinagsasabi. Kaya naman lumapit ang Fatty Jin dito at sabay na sinabi niya kay Kaimei na ginang, kulang pa ako sa mga babae, gusto mo bang sundan ako? Sabihin mo lang kahit anong halaga ng pera ang gusto mo, maibibigay ko sa'yo. Nagulat naman si Kaimei sa mga sinabi ni Fatty Jin. Agad naman na sinabi ni Jiang Chuan na Fatty Jin, siya ay ang babae ng aking big brother, pagod ka na ba sa buhay mo? Sa mga sinabi ni Jiang Chuan ay bahagyang napalingon siya dito at sabay na sinabi nito na ganun ba babae na ito ng iyong big brother. Dagdag pa niya na sino ito dalhin mo sa akin kung sino siya. Tawagan mo siya kung talagang may kakayahan siya upang harapin ako. Agad naman na sinabi ni Old Joe na Master gusto mo ang ako na ang personal na umayos sa matabang ito. Narinig naman ni Fatty Jin ang sinabi ni Old Joe kaya naman pinagbantaan niya si Old Joe na sabi pa nga niya na ikaw na matanda alamin mo ang iyong lugar. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Napansin naman ni Fatty Jin si Xiao Chen na sabi pa nga niya na so ikaw ang big brother niya. Jiang Chuan, nawala ka na ba sa isip mo? Paano mo hahayaan ang isang tulad niya na maging big brother mo? Maya-maya pa ay naglabas ng storage ring si Fatty Jin. At agad na sinabi niya kay Xiao Chen na mayroon akong 100k sa loob. At simula ngayon, ako na ang big brother mo. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya ng may malademonyong ekspresyon na kung ganun, marami ka talagang pera. Sumagot naman si Fatty Jin na tama iyan. Wala akong iba kundi ang pera. Habang pinagmamasdan ni Jiang Chuan si Xiao Chen ay nasabi na lamang niya na eto na. Sa tuwing nagpapakita ang big boss ng ganitong klaseng ekspresyon, ibig sabihin galit talaga siya. Matabang Jin, siguradong patay ka sa pagkakataong ito. Maya-maya pa ay hinawakan ni Xiao Chen ang kanyang balikat. At sabay na sinabi ni Xiao Chen sa kanya na gusto mo ba akong suhulan. Hindi pa rin sapat ang halagang iyon. Bahagya namang natuwa si Fatty Jin sa sinabi ni Xiao Chen kaya naman sinabi niya na mahusay. Napakahusay, sabihin mo sa akin kung magkano ang gusto mo. Ibinulong naman ni Xiao Chen sa kanya na gusto kita at ang buong pamilyang Jin. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay nagulat siya dito. Kaya naman sinabi niya kay Xiao Chen na ikaw, ang lakas ng loob mong gaguhin ako sa tingin mo ba ay nagbibiro ako sa iyo? Sumagot naman si Xiao Chen na paano kita niloloko, seryoso ako ngayon. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay nagulat siya dito at nakaramdam ng takot. Dahil sa aurang nakakakilabot na lumalabas kay Xiao Chen. Dagdag pa ni Xiao Chen na bakit hindi mo ginawa sa simula yung mga nakakaalam kung anong klaseng sitwasyon sila ang pinakamaganda. Hindi ka ba pumapayag? Nang inag sa takot ang hangal. At agad na nagsitalunan ng mga alagad ni Fatty Jin at sabi pa nga ng mga ito na protektahan ang young master. Sa ginawa ng mga alagad na pagsugod ay agad na hamarang si Old Joe upang salubungin ito. At agad na nagpakawala ng isang atake na dahilan upang magsitulsikan ang mga hangal na alagad.
Sinabi din ni Xiao Chen kay Fatty Jean na may madilim na ekspresyon na gaya ng sinabi ko kanina, gusto ko ang buong pamilya ni Jean, may pagtutol ka ba? Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay kinikilabotan na si Fatty Jean na sabi pa nga niya na kung sinong nilalang ang katulad mo. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout. Kaya naman shoutout kay Elizabeth Vitag Lopez from Culas Hermosa Bataan, Joins Cabo, Chantel Mahilam and Retilits Jean Rana, Jason, Harold, User MS, Hurry Orbanar, at hanggang dito na lang muna mga bida. At sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring palike na lang po.